ng anumang namumuong sama ng panahon ngayon sa Philippine Area of Responsibility, pero posible pa rin daw ang kalat-kalat na pag-ulan. Teka, makibalita nga tayo mula sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, tuluyan na nga nawala yung LPA na namataan kahapon dyan sa Southern Luzon. Sa ngayon, umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Luzon. Ang ITCZ ay ang pagsasalubong ng dalawang hangin. Ito yung nanggagaling dito sa northeast at nanggagaling dito sa southeast. Pag nakita yan, ay magkakaroon ng mga kaulapan na siyang magdadala ng mga pagulan. At base sa rainfall forecast ng Weather Central, posibleng ulanin po yung mga lugar na nababalot ng green at yellow dito sa mapa. Pero di naman po yan kalakasan dahil nakikita natin, dilaw lamang po, wala yung mga kulay pula na nagsasabi ng malalakas na pagulan. Kaya bukas asahan yung maulang panahon dito sa malaking bahagi ng Luzon. At dito nga sa Metro Manila ay posibleng umulan pagdating ng tanghali at gabi, katulad nung naranasan natin ngayong maghapon. At uulanin din ang ilang probinsya dyan sa Visayas, kabilang na dyan yung Cebu na kung saan nagkaroon nga ng kabi-kabilang landslide dahil sa mga pagulan. At sa Mindanao ay magkakaroon din, Mel, ng mga pulo-pulong dagliang pagulan at pagkulog, pagkidlat. Mang Tani, tuwing may sama ng panahon, nariyan ang mga babala natin, kaugnay ng posibleng landslide. Saan ba yung mga landslide-prone area, Mang Tani? Mel, base sa datos ng Mines and Geosciences Bureau, ang Benguet ang isa sa pinaka-prone sa landslide. Sinundan ito ng Mountain Province, Nueva Vizcaya, Kalinga, Apayao, dyan sa Southern Leyte, Abra, Marinduque, Cebu, Catanduanes, Ifugao. Ito kasing mga lugar na ito, yung mga bulubunduking lugar, Mel, kaya sa mga kapuso pong nakatira dito sa mga lugar na aming binanggit, ay iba yung ingat po para iwas sa disgrasya. At para sa karagdagang detalye tungkol sa ulat panahon, pumunta lang po sa GMA News weather page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.